Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong itutuloy ang series na 7 Essentials, the Death and the Resurrection. So sa araw na ito, atin pong tatalakayin ang talatang Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Ang sabi rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya ay nilibing at muling binuhay ng ikatlong araw. So itong verse na ito is nag-uusap or tinatalakay yung resurrection, yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon, na pinako siya sa krus, namatay siya at inilibing siya. Tapos nabuhay ulit siya nabuhay ulit siya sa ikatlong araw. Yun. Namatay si Jesus, muling nabuhay, nag-resurrect. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, Jesus died for our sins. So si Jesus, kaya siya pinako sa krus, kaya siya pinahirapan, kaya siya naghirap, kaya siya pinatay, kaya siya namatay, ay para sa ating mga kasalanan. Hindi dahil sa kasalanan, hindi dahil sa kasalanan niya, hindi dahil sa masama siyang tao kaya siya pinarusahan. Hindi. Namatay si Jesus dahil sa atin, dahil sa mga kasalanan natin. So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi dito, Jesus resurrected to give us new life. So si Jesus namatay, tapos pagkatapos nun, si Jesus ay muling nabuhay. From death, mula sa kamatayan, nabuhay muli siya. Unang dahil, ang pinakang rason is para bigyan tayo ng panibagong buhay. Kasi nung nagkasala tayo, namatay na tayo nun eh. Namatay na tayo, kaya dumating ang Panginoong Jesucristo para linisin yung mga kasalanan natin, para maging bago ulit tayo, para magkaroon tayo ng bagong buhay. Buhay na walang kasalanan, buhay na malinis, ganun. So kumbaga, kaya namatay si Jesus ay para linisin yung mga kasalanan natin, at kaya siya nabuhay muli para mabuhay uli tayo. So ayun, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, there is no salvation apart from Christ's death and resurrection. So ayun, sabi nga sa isang Bible verse na hindi ko alam kung anong exact chapter, pero sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. So yun, so sinasabi doon na si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang kaligtasan. So yun, ang pinakang kaligtasan natin ay yung muling pagkabuhay, ay yung pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo. So wala nang iba. Yun yung pinakang rason kung bakit tayo nailigtas, dahil si Kristo ay namatay sa atin, at dahil si Kristo ay muling nabuhay muli. So walang ibang dahilan. Talagang yun ang dahilan. Yun lang ang nag-iisang tanging dahilan kung bakit tayo naligtas sa mundong ito, kung bakit nalinis yung mga kasalanan natin, kung bakit hindi na tayo siningil sa mga maling ginawa natin, dahil si Jesus na ang nagbayad nun. Siya yung nagsalba sa atin. So punta tayo sa application. Unang-una rito, die in our sins. So ibig sabihin, mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Araw-araw tayong namamatay dahil sa mga kasalanan natin, dahil araw-araw tayong nakagawa ng kasalanan, araw-araw tayong nakagawa ng hindi maganda, araw-araw tayong makasalanan. Kaya yung mga kasalanan na yun ay ikinamamatay natin. Namamatay tayo. Kaya ngayon, kung ganun, hayaan nating manahan sa atin or maghari sa atin ang Espiritu Santo, na kumbaga magpasakop tayo na ikaw ang maghari sa aming mga puso, na hindi na kami makagawa ng mga kasalanan na to, na hindi kami makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So ayun yung ibig sabihin. So punta tayo sa ikalawang application na sabi dito, live a holy life for God. So ayun, mabuhay tayo ng matiwas, ay mabuhay tayo ng holy, ng tama, para sa ating Panginoon. So ayun, alam naman natin kung paano yun. Siguro mamuhay tayo ng mabait, mabuhay tayo ng hindi nananakit ng kapwa, mamuhay tayo ng kagaya ng kagustuhan ng ating Panginoon. So ayun, para sa Panginoon, mamuhay tayo ng holy life. So sa ikatlong application, sabi rito, share the true gospel of Christ. So ayun daw, i-share natin, ibahagi natin yung true gospel, or yung true
teaching ng ating Panginoon. So ayun, dapat i-share natin sa iba or sa kapwa natin na si Kristo ay namatay at si Kristo ay nabuhay muli, na kaya siya namatay para sa atin at kaya siya nabuhay ay para magkaroon ulit tayo ng buhay. So walang ibang dahilan, yun ang tanging dahilan lang kung bakit tayo maliligtas, dahil si Jesus dahil namatay si Jesus at nabuhay para sa atin. So ayun, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya nga sabi ko, and napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.